morning, my dear brothers and sisters. We have a leper in the gospel, and with all the courage that he could muster, he asked the Lord, "Lord, if you wish, you can make me clean." And the action of Jesus was very compassionate. He stretched out his hand, touched him, which was forbidden at the time. He touched the leper and said, "I do will it. Be made clean." Let us reflect on the response of Jesus. The leper asked, "If you wish." And then Jesus answered, "I wish. I do will it." I will. The word will can mean first a wish. That's why we have last will and testament. The will is the desire. I desire it. Gusto ko. Gusto kong maging magaling ka. Gusto kong mawalan ka ng keto. I will it. That is the reason why Jesus came, to save us, not only from our sins, but to save us from all our ailments, to make us better versions of ourselves. Kaya, ang Diyos, ang kalooban ng Diyos ay yung ikabubuti ng tao. Kaya ito, madalas ko sinasabi, kapag dumadalaw kayo sa isang kaibigan na may sakit, lalo na yung cancer, at kitang-kita nyo nahihirapan, wag nyo sasabihin sa kanila na tanggapin mo yan, yan ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban yun ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay magdusa. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay magkasakit. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay walang makain. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay tumira sa ilalim ng tulay. Hindi kalooban ng Diyos yon. Kalooban siguro yun ng ibang mga tao. Ginugusto nila na manatiling bobo ang mga tao para hindi sila makapili ng tamang leader. Ginugusto ng ibang tao na manatiling mahirap ang mga tao para sa ganon, lagi silang umaasa na may kapalit. Hindi kalooban yun ng Diyos. That's why Jesus' answer is very telling. I will it. I will that you be restored to health. I will that you will enjoy life. I will to take away the humiliation that you suffer because of leprosy. I will it. Yan ang kalooban ng Diyos, na maibalik tayo sa dati nating katatayuan. Ang gawin tayong kalugod-lugod at kaaya-aya sa kanyang paningin. Because if God wishes for us to continue in our situation, He would not have sent Jesus to be the Savior. Di ba? Kung gusto ng Diyos na ganito tayo, hindi niya sinugo ang kanyang anak. At hindi tayo nagdiwang ng Pasko. Pero dahil ang gusto ng Diyos ay hanguin tayo sa kasalanan at sa lahat ng nagpapapangit sa atin, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para maging tagapagligtas natin. That is the meaning, the first meaning of the response of Jesus. I wish, I desire. But we know, my dear sisters and brothers, that though one leper got cured, there are as many or even more lepers who did not get cured.
Marami pa rin ang mga may sakit. Doon sa mga nagpunta sa Quiapo kahapon, dala-dala ang kanilang mga panalangin, dala-dala ang kanilang mga kahilingan, marami doon ang uuwi nang hindi na pagbibigyan. Dumating sila doong may sakit, uuwi silang may sakit pa rin. Posibleng may mga milagro, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Pumunta sila doong walang hanap buhay, uuwi silang malamang wala pa ring hanap buhay. So, ibabalik nyo to sa akin, Father, kung ganon, bakit hindi lahat ng mga may sakit gumagaling? Bakit hindi lahat ng mga mahihirap ay nahahango sa kahirapan? Bakit hindi lahat ng mga nangangailangan ay pinagbibigyan? There is another nuance to the response of the Lord. He said, I will do it. The first is, I do will it. I wish, I desire. But the other response, the other meaning of the response is, I will. I will. Not now, but in the future. Anong ibig sabihin nun? Mga minamahal kong kapatid, simple lang. Ang kaganapan ng buhay ay hindi mapapasa atin dito sa mundong ito. Ang pangako ng kaganapan ng buhay ay sa piling ng Diyos. Habang tayo nandito sa lupa, merong karamdaman, merong paghihirap, may lungkot, may kabiguan. Bahagi yan ng buhay natin dito sa lupa. Pagpunta natin sa langit, ang lahat ng yan mawawala. That is the promise. I will do it, says the Lord. The fullness of life will only be experienced in heaven. Here on earth, there will still be valley of tears. Kaya nga, bagamat ang lesson sa atin ay kumilos tayo upang mabawasan ang kahirapan sa mundo, kumilos tayo para magpakita ng pagmamahal sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, sa mga mahihirap. Gawin natin ang pwede nating gawin dito sa mundo. Let us reach out. Let us stretch our hands and touch them just like Jesus, those who are in need of our love. But let us not forget, we are just preparing for the time that there will be fullness of life in heaven. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Ang kaganapan ng buhay ay darating sa piling ng Diyos. Amen.